siya mismo yung tinig ng Diyos na nangungusap sa atin, pero minsan nagkakaroon po tayo ng alinlangan. Pero kung babaeng niludugo, hindi siya nag-alinlangan. Hinipo niya yung kalilayan ng damit ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, ang mga Hudyo noon ay meron silang kultura na mayroong mga palawit yung kanilang mga damit, lalo na mga rabay. Na kanilang paniniwala ko, mahipo lang yung mga palawit niya, yung mga virtud, so may mga kapangyarihan niya. At sabi nga ng babae, mahipo ko lang ang damit ng Panginoon ang nagagaling. At ano na nangyari? Di ba gumaling? No, gumaling yung babae, biglang tumigil. Yung kanyang pagdugo. No po, yung kanyang bleeding. So, ano po, yung naging susi, para siya gumaling. Sumampalataya, naniwala, kumilos, at nagtiwala. So, ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay gumaling. At tingnan po natin din yung pong isang opisyal. Ano po, isang opisyal. Kung saan ay lumapit sa ating Panginoon na may sakit ang kanyang anak. Tingnan po natin sa John 4:46. Tingnan po natin hanggang 53. Ito po yung si Jairo. Sabi, nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea, kung saan ginawa niya ang ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niya kung bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuturan niya ito at pinag-usapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghang kailanman ay hindi kayo sasampalataya. 49. Sige po, tuloy po natin. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras bang? Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y nawalan ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. So, ano pong susi? Ano po? Naniwala. Naniwala yung ama sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bakit tayo hihingi sa Panginoon? May mga himala, pagpapala. Pero sabi niya, ano ba ang susi para pa tayo makaranas? Sabi niya, tayo ay maniwala. Ano po? Maniwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At sabi niya, ano po? Marami tayong miyembro ng pamilya na hindi pa natin kasama sa Panginoon. Ano po, anong dapat natin gawin? Ipakita natin sa kanila na tayo ay talagang true believer, true follower, nagmamahal sa Panginoon, nakikinig sa Diyos. At sabi nga po, doon gagawa ang himala. Gagawa ang himala ng ang Diyos sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga, paano minsan gagawa ng himala? Pray tayo ng prayer. Lord, lipuin mo asawa ko, anak ko, ako ko. Lipuin mo sila. Pero minsan, ano po, tayo mismo nagdadaw sa salita ng Panginoon. Minsan, sabi nga, hindi 100% na tayo naniniwala sa salita ng Panginoon. Kaya, sabi nga, ang susi para tayo po ay makaranas sa pagpapala ng Panginoon at makasunod sa Diyos ay sumampalataya tayo. Maniwala po tayo. Magtiwala sa ating Panginoon. Katulad ng babae at katulad ng ama. Ano po, naniniwala sa sinabi ng ating Panginoon. And exactly, di ba? Nung oras na yun na sinabi ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na anak mo. Exactly. Ano po? Katulad noong sinabi niya doon sa mga alagad, eksakto. Ano po, walang labis, walang kulang ang ginawa ng ating Panginoon. At kahit na po, sabi nga dito, no? At pag hindi daw po tayo tumalima, no? Pag hindi daw po tayo nakinig at naniwala sa sinabi ng Panginoon,
sabi na tayo po ay magdudusa. Tingnan po natin ano po, sa 18 and 20. Ayan. Ito po ay tungkol kay Judas. No, sabi niya po dito sa 18, habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12 nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. And you know, alam ni Judas. Alam ni Judas po na siya ang tinutukoy ng Panginoon. Because God is all-knowing. Alam niya ng Panginoon. Ito po, alam ng Panginoon kung ano ang iniisip ni Judas. At ano ang pinaplano ni Judas. Narinig ni Judas, no? Narinig niya. Kasi sabi nga, isa siya doon sa 12 na nandoon at sumasawsaw ng tinapay doon sa mangkok. Ano alam ni Judas na siya yung tinutukoy ng Panginoon. At alam niya din, na kung gagawin niya ang mga bagay na yon, sabi dito, siya po ay magiging, kahabag-habag. Ito sa 21, magiging kahabag-habag. Ang pang magkakanulo sa akin, mabuti pa sa tao yun, ay hindi na siya ipinasakita. Lahat ni Judas. At alam niya na siya ang tinutukoy ng Panginoon. Sabi ng mga ibang commentator, sana hindi na tinuloy ni Judas. Sana hindi niya na itinuloy na ipagkanulo niya ang ating Panginoon. Dahil narinig niyo yung sinabi, yung magiging mangyayari sa kanya. Pag ginawa niya yun, sabi siya ang awa-awa at mabuti pa hindi siya pinanganak. Pero ano pong ginawa? Itinuloy pa rin yung Judas. Pero yun po'y kasama. Kasama yung sa plano ng Panginoon, kasama yun. Because it is predicted. It is predicted yung gagawin ni Judas. Kaya lamang, ang nangyari kasi, hindi sana siya mapapahaba. Hindi sana siya magdudusa. Kung noon, na matapos niyang gawin yun, ay humingi siya ng tawad. At ang Diyos hindi malupit. Hindi malupit ang Diyos. Mapagpatawad ang Panginoon. Mabuting loob ang Diyos na kahit niya ginawa ang bagay na yun, dapat siya ay humingi ng tawad sa Diyos. Pero anong ginawa? Sa halip na humingi ng tawad, na-realize niya na mali. Pero anong ginawa? Nagkikti. Nagkikti. Sa halip na humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya, yung aral po, bago sabi na diba, hindi magyayari yung kasi kayo yung predicted. Pero kunin natin ang aral, anong aral yung tinuturo na sa atin ang talatang ngayon. Ayan, sabi, kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, mga babala, saway, maniwala tayo at sumunod. Huwag tayong tumulad kay Judas. 3 beses na nga Pero, anong ginawa? Itinuloy pa rin. Pero, it is predicted